Ito yung topic natin ay anong bayan, no? Ah, hindi tinanggap si Lord sa kanyang bayan at ang pagsugo niya sa mga alagad. Okay, pakibasa po, Sister Eva. Pasa po mula sa Marcos chapter 6 verse 1 to 2. Umalis doon si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa sinagoga. Maraming tao nakarinig sa kanya, sa kanilang pagkamanghay nagtatanungan sila. Saan niya natutunan ang lahat ng yan? Anong karunungan itong pinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Yun, okay. So, sabi nga rito, umuwi siya sa kanyang bayan. Sino mga kasama niya? Ah, yung mga Alagad. kasama niya ang kanyang mga alagad? Yan. Okay, so napakahalaga, hindi lang natin to binasa, dapat inintindi rin natin. Kasi meron kasi nagbabasa, pero pagtapos basahin, hindi naiintindihan. Parang dumaan lang sa kanilang tenga, pero hindi pumasok sa kanilang kaisipan. So maliwanag po mga kapatid. So kailangan kasi, pag nagbasa tayo, naiintindihan natin kung ano yung istorya at kung ano ang ating nababasa. Kay maliwanag po. So sabi nga dito, umalis si Jesus, umuwi sa kanyang bayan kasama ang kanyang mga alagad. So pagdating niya doon, pagdating ng araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagtuturo sa sinagoga. So sabi dito, that time, no, maaring dumating siya doon ng sabi nga, Sabado o basta araw ng pamamahinga. Nakaugalian niya na magbasa ng salita ng Diyos. At sinasabi nga rito mga kapatid, nagulat ang kanyang mga kababayan nung yung binasa niya yung Biblia, natuwa sa kanya. Sabi nga, nagtanungan ng kanyang mga kababayan, sabi, saan ba to ano? Saan ba to natuto? Yan, saan natuto? Dito natin ma, mapapatunayan na yung bayan ng Panginoon ay nagtatanong sa kanya kung saan siya natuto. Yung po istorya po dito mga kapatid. Kaya dito na maintindihan natin na yung mga nakikinig sa kanya, yung mga crowd o yung mga sa kanyang kababayan ay nagtatanungan. Kaya nga sinabi dito sa Marco chapter 6 verse 3 and 4. Pakibasa po. Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas, at Simon? Taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Kaya sila'y nagduda sa kanya at siya'y hinamak nila. Dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay ginagalang ng lahat, maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, at mga kasambahay. Amen. So, uh, yung next verse na ito, no? Una na yung mga kababayan niya kasi nag-speak siya, nagsalita siya. So malaman natin mamaya kung anong verses 'yon o anong chapter 'yon. Pero dito, uh, actually namanga sila sa sinasabi ng Panginoon, sa pangaral ng Panginoon. Pero meron silang pagdududa kay Lord. Ano yung pagdududa nila? Sino daw si Jesus? Isang ano? Anak ng karpintero. Anak ng karpentero. Yan. Di ba ito yung karpenterong anak ni Maria? Si Jesus Christ ay isang carpenter, no? Kasi sa bayan niya yun eh. So bayan niya, doon siya lumaki. So kilala ang kanyang buong pamilya. Tama po mga kapatid. Kung may tanong po kayo sa verse na ito, kasi bago tayo pumunta sa next verse, para mas malaman natin kung naiintindihan ba natin, no? So, meron ba siyang mga kapatid?
So, maliwanag ba sinabi dito? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas, at Simon? At narito rin ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi ba kaya't sila'y sabi nga, hindi ba kaya't sila'y nagduda sa kanya at siya'y hinamap. So, maaring gato mga kapatid, no? Kasi sa bawat pamilya, tandaan po natin, ang pamilya kasi ay hindi perpekto yan. Naniniwala po ba kayo mga kapatid? Lalo na kung marami kayong anak. Sino sa inyo maraming anak? Taas ang kamay. Ako, 8 lang. Meron bang ano dyan? Hindi, 8 lang. So, pag marami kang anak, expected mo na yon. Hindi lahat yan ay karpentero. Di ba? Hindi lahat yan ay mason. O hindi lahat yan ay, sabi nga, gustong humawak ng martilyo. Meron dyan gustong mangisda, gustong magnegosyo. Iba-iba po yung bawat anak natin, iba yung gusto. So sinasabi nga rito, dahil sa nangaral siya sa kanyang kababayan at alam nila yung pamilya ni Jesus Christ, alam nila yung sinasabi nga rito, alam nila yung karakter ng Panginoon. So, kuha niyo po mga kapatid, alam nila, kabisado nila yan. Kaya nga, na sinasabi rito, na kilala namin ito, sabi nga, alam namin kung ano yung ang kanilang mga buhay. Pero napakaganda dito mga kapatid, no, na ito yung binanggit ni Lord, no. Sabi dito ng Panginoon, dahil dito sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ginagalang ng lahat. Maliban sa kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, at mga kasambahay. So yung binanggit ni Lord, yung mga propeta, yung sabi nga dito, talagang sinabi ni Lord, yung mga propeta ginagalang ng lahat maliban sa sa kanyang sariling bayan. So mga kapatid, kaya nga yung pangyayaring ito na dapat na maintindihan po natin, bagamat nasa bayan siya, no, kung saan siya sinilang, kung saan siya lumaki, hindi siya nirespeto doon mga kapatid. Kaya kung nabasa kayo sa Bible, no, kuha nyo maliban o liban. So ibig sabihin po niyan ay separate, no, bukod. Pag may babasa kayo sa ganyan sa Bible, dapat maintindihan kasi word by word, dapat iniisip natin kung ano yung kahulugan. Kaya sabi nga, di ba, sa verse 4, dalawa po yung binanggit yan eh. Sinabi ni Jesus, ang isang propeta ginagalang ng lahat. Tapos may word siyang maliban. Pag sinabing maliban, ito yung separate, no? Ginagalang si Lord ang propeta ginagalang sa lahat ng kanyang pupuntahan, pero mismo sa sarili niyang tahanan, sa sarili niyang bayan, sa sarili niyang pamilya, sa sarili niyang kapatid, ay hindi. Kuha niyo po mga kapatid. So yun ang ibig sabihin ng maliban. So ang Panginoon, binanggit niya ito, bigyan ko lang example mga kapatid. Sino ang nakilala at alam istorya ni Prophet Samuel? Si Samuel. Si Prophet Samuel, ito yung time, no, bago maghari si Haring Saul. So si Haring Saul ang unang hari sa Bible. Pero bakit nag-request ang mga Hudyo ng hari?
dahil yung dalawang anak ni Samuel ay pasaway. Yan, mabasa natin. Kaya sabi ng mga kababayan, bigyan niyo po kami ng hari kasi yung anak mo ay hindi sumusunod. So, si Samuel, ginagalang ng lahat, pero yung dalawang anak niya, hindi. Kuha niyo po mga kapatid, pasaway ang dalawang anak ni Samuel. So, ito po yung binabanggit ng Panginoon. Ito po yung mga istorya, no, mga kapatid. Kaya nga, dito natin masasabi, saang bayan ba yung lugar na binabanggit ni Lord. Kaya po, kumukuha tayo sa Lucas, kumukuha tayo sa John, kumukuha tayo sa Marcos, para paano ba natin, mabukod-bukod natin at mabuo natin yung mensahe. So sinasabi po rito, kung saang bayan po yan, ay mababasa po natin sa Lucas, pakibasa nga po Sir Eva, Lucas chapter 4 verse 16 hanggang 17. 17. Umuwi si Jesus sa Nazaret, ang bayan na kung saan siya lumaki. Gaya ng kanya nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa. At do'y binigay sa kanya ang kasulatan ni Propeta Isaiah. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Yan. Okay. So maliwanag po dito, no? Saang bayan po yan, mga kapatid? Sa Nazaret. Nazaret po. So maliwanag po. At dito siya lumaki. At sabi nga, gaya ng kanyang kinaugalian. Pag sinabing kanyang kinaugalian, ito yung lagi niyang ginagawa tuwing araw ng pamahinga at tuwing uuwi siya sa kanyang bayan. Okay po ba? Paliwanag po ba, mga kapatid? Opo. Oo. Kailangan po na maintindihan po natin, no? So, ito po yung istorya, no? Tuwing darating si Lord, kasi I believe, no, kung naiintindihan po natin, hindi lang isang beses siyang umuwi diyan. Siyempre, bayan niya yan eh. Nandiyan si Maria, nandiyan ang kanyang mga kapatid, no? At nakita natin dito, marami palang kapatid na lalaki si Lord, no? Marami ring babaeng kapatid si Lord. Na sinasabi to, o yung anak ni Maria. So, dito, sabi nga, kinaugalian niya at lagi siyang bumabasa. Ang kanyang binasa ay mula sa aklat ni Isaiah. So, maliwanag po dito, mga kapatid. So, anong kanyang binasa? Sa Lucas 4 verse 18 hanggang 19. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ng mga inaapi at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Lucas chapter 4 verse 18 to 19. So ito po yung binasa ng ating Panginoon. Kaya nga yung word na yan, isang talagang makapangyari. Kasi sa Isaias, siya po ang binabanggit po dito na darating ang magpapalaya sa mga bulag, sa mga bihag. At dito nga sila, nagbasa ang Panginoon dito na may kapangyarihan. So ano ang reaction pa ng mga kababayan niya? So basahin po natin, no? Tuloy po natin sa Lucas chapter 4 verse 20 hanggang 22. Inirolyo niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapag-ingat, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Pinupuri siya ng lahat at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Yun. So nabubuo na natin po yung istorya, mga kapatid, no? Yung una, naisulat po sa Marcos
na ito yung karpintero na anak ni Maria. So, makuha niyo po mga kapatid, no? Pero Oh, pagdating sa Lucas, hindi ba ito anak ni Jose? Tanong nila. So, dito natin malalaman at maintindihan. Kaya nga kinukuha natin yung bawat anggulo, mga verses, para mabuo po natin ang istorya. Dahil sinabi po sa Marcos, binanggit lang doon ay nagsalita siya, no? Nag-preach. Pero hindi sinabi doon yung Isaias, wala po. Pero pagdating sa Lucas, binanggit po rito na ang binasa niya ay Isaias. At napakaliwanag po dito mga kapatid na mismo no yung mga tao no kanya-kanya silang opinion, anak ni Maria, anak ni Jose, hindi ba? At nandito ang kanyang mga kapatid. Pero ang tanong dito dahil siya ay hindi pinaniwalaan, iniisip nila na ordinaryo lang ang Panginoon. Kaya nga sinasabi po sa John po, ang binagit lang po dito sa John 4 verse 44, ang sinabi po rito, si Jesus mismo ang nagsabi na ang isang propeta ay hindi ginagalang sa sariling bayan. So, yun lang po ang binanggit sa Juan. Pero sa mga istorya na to, mga kapatid, no, kaya tayo, yung pangyayari sa Panginoon Hesus na dapat natin maintindihan na sa sarili niyang bayan, bakit hindi siya tinanggap? Bakit ganon? Maaring ang mga tao doon ay talagang iba ang ginagawa ng kanyang mga kapatid. Possible, no? Maaring ang tingin sa kanya, maari lang to, ibig sabihin mga opinion lang natin, no? Maaring yung buhay nila doon ay hindi ganong sabi nga ay hindi ganong kayaman. So, dahil kung pag-aralan na natin si Maria at si Jose, pinanganak lang ating Panginoon sa sabsaban. Kasi noon, that time, ang mga Hudyo, pag hari ka, mataas ang tingin sa iyo pag nasa royal family ka. Pero si Lord ay napakahirap lang ng kanilang kalagayan. Kaya po mga kapatid, no, kung gusto kong maintindihan po natin, si Lord pala ay maraming kapatid. May babae at may lalaki. Okay? So, pakibasa po ang Mateo 12 verse 46 hanggang 47. habang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, ang kanyang ina at mga kapatid ay nakatayo sa labas at gustong makipag-usap sa kanya. May nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at gusto kayong makausap. Amen. So, sa anggulo na to, mga kapatid, dahil inuna kasi ng Panginoon na, saan siya pumunta? Sinagoga. Sinagoga. Doon siya agad nag-start. So, yun ang kanyang kaugalian, pumunta muna sa gawain ng Panginoon. Pero bagamat nandoon maraming tao, maraming nakikinig, so dumating ang kanyang pamilya. Sa Mateo po to mga kapatid, no? Ito po yung istorya. Dumating ang kanyang ina at mga kapatid at gusto siyang makausap. So maliwanag po na habang sa anggulo na yun, no, sa anggulo po mga kapatid, no, may kita nyo rito na habang nagpipreach ang Panginoon, dumating naman yung ina at mga kapatid niya at gusto siyang makausap. Pero anong sinabi ni Lord? Sino ang kanyang ina at mga kapatid? Sa Mateo 12 verse 48 hanggang 50. Sumagot si Jesus, sino ang aking ina at mga kapatid? Itinuro niya ang mga alagad niya, sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama sa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Amen. So, dito po binagit ng Panginoon yung tunay niyang pamilya. Okay, sino ang pamilya niya? Ang kanyang pamilya ay ang kanyang mga
mga sumusunod sa kalooban ng ng ating Ama sa Langit. So, yun po ang anggulo po dito mga kapatid na tinuro niya. Sabi sabihin, pag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng ating Ama sa Langit, ito pala yung tunay na pamilya. Kaya po sa oras na ito no, na minsan nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, pero minsan meron tayong pagdududa, marami tayong alangan. Katulad nitong kanyang mga kababayan, no? Talagang dudang-duda sila sa Panginoon Hesus. Dahil kilala nila yung pamilya ni Lord. Kasi taga ron nga eh. Kaya nga sa anggulo, makikita natin sa Marcos, sa Lucas, sa Mateo, dito natin makikita na pinagdugtong-dugtong natin ang istorya na talagang yung mga Hudyo ay ayaw maniwala sa kanya o mismo ang kanyang mga kababayan. Kaya po napakahalaga po mga kapatid na maintindihan natin yung salita ng Diyos. Bakit hindi sila nakikinig? No? Bakit hindi sila naniniwala kay Lord? Kung bakit sinabi ni Lord na ginagalang ang mga propeta ng lahat maliban lang sa kanyang pamilya, sa kanyang bayan. At sabi nga, ito po ang nakakalungkot ko minsan, no? Na dapat sila mismo ang maniwala. Actually, ang Israel dapat Christian country ito, no? O followers ni Jesus Christ, no? Kasi ang Kristiyano, kung pag-aralan po natin, ay tinawag lang mga Kristiyano nung time na sila ay nangangaral ng salita ng Diyos. Pero mas marami pang bansa ngayon na tinawag na tagasunod ni Kristo o Christian country, katulad ng ating bansa, katulad ng Europe, katulad ng Amerika. Mas nauna pa sila. Pero ang Hudyo hanggang ngayon ay talagang duda pa rin sila hanggang ngayon sa atin Panginoon Hesus. Kaya nga po ito po ang binanggit ng Panginoon sa kanila. Ito yung dahil pinipilit nila na isa lang siyang karpentero, isa lang siyang ordinaryong tao, saan siya kumuha ng kaalaman? Kasi alam na ni Lord ang kanilang binabasa. Kaya po itong sinabi ng ating Panginoon Hesus sa kanila. Sa Lucas chapter 4 verse 23 hanggang 24. Pakibasa po kapatid. Kaya sinabi ni Jesus, tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kasabihang ito, Doktor, gamutin mo muna ang iyong sarili. Marahil sasabihin pa ninyo, gawin mo rin dito sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan namin ginawa mo sa Capernaum. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Amen. So ito pa yung binanggit ng Panginoon sa kanila. Sabi at tiyak, sasabihin mo, Doktor, gamutin mo muna, 'di ba, ang iyong sarili. Marahil sasabihin niyo, gawin mo rin dito sa iyong sariling bayan ang ginawa mo sa Capernaum. Kasi nabalitaan ni Lord yung mga himala, yung mga pagpapalaya sa masamang espiritu doon sa Israel o sa Jerusalem o sa Capernaum o bawat bayan ng Israel. Pero sa sarili niyang bayan, mga kapatid, Nasa hindi niya nagawa, hindi niya ginawa, kumbaga. Bakit, no? Bakit sa sarili niyang bayan, hindi niya ito ginawa? Kaya nagbigay ng halimbawa ang Panginoon Hesus nung time na ni Elijah at nung time ni Elisha. Ito yung binigay niyang sample sa sarili niyang bayan. Okay, ito po ay mabasa po natin no, sa Lucas pa rin, Lucas chapter 4 verse 25 hanggang 27. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming byuda sa Israel noong panahon ni Elias na hindi umulan sa loob ng 3.5 taon at nagkaroon ng tagutom sa buong lupain. Subalit hindi pinapunta si Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang byuda sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami na may sikretong sa Israel noong panahon ni Eliseo,
wala na isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria. Lucas Amen. 25-27. So, dito na parang mas maiintindihan na natin ng mga kapatid, no? Ang Sedon, noong time ni Elias, mga kapatid, no, maraming byuda sa Israel. So, sabi ni Lord, maraming byuda at tagutom sa Israel. Bakit pinapunta pa siya sa isang byuda? No, ito yung ginawa ni Elias na yung byuda na may anak, no, na bata, no. Yung time na ito ay kokonti na lang yung langis at harina nila. Kung naalala niyo yung istorya na yan, panahon ni Elias. At sabi nga doon, kakainin na lang namin nito ngayon, tapos mamamatay na kami dahil tagutom. Pero doon pinapunta ang propeta. Bakit doon pinapunta? Hindi sa Israel? Kasi ang bayan ng Israel ay hindi ginagalang si Elias. So maliwanag po yan, no? Maliwanag po mga kapatid dito sa istorya na ito. Sinabi pa nga rito, no? Yung time ni Eliseo, maraming ketong sa Israel. Sabi ni Lord, maraming may ketong sa Israel. Maraming may sakit sa Israel. O bakit sinaaman pa na taga Syria ang pinagaling ni Eliseo? So mga kapatid, no, kaya nung marinig ito ng mga ng mga Israelita, talagang nagalit sila sa Panginoon Hesus. Kasi nga bakit? Kasi doon pa yung propeta ng Panginoon, hindi Israelite ang pinagaling. Hindi mga byuda ng mga Israelita ang tinulungan ni Eliseo, ni Elias para maibsan ang kagutuman. At bakit ang taga-Syria pa na si Naaman ang pinagaling, mga kapatid. Kaya ito yung sinasabi ng Panginoon na sinasabi sa kanila nung time na yun, kasi nga hindi ginagalang ng sariling bayan ng Panginoon ang mga propeta. Pero sa taga-Syria, taga-Sidon, o ibang country, pag sinabing propeta ng Diyos, ginagalang. So sa istorya na to mga kapatid, na dapat nating maintindihan, no, na tayo bilang isang Kristiyano, mabuti nga lang meron na tayong Holy Spirit, talagang yung ating mga, minsan nga, no, pag nangangaral tayo sa iba, no, sa ibang lugar, minsan sa ibang tao, umiyak pa sila, no, mga kapatid. Pero kung minsan, sa sarili mong anak, ang tigas ng ulo, may gano'n, no? May gano'n pagkakataon, di ba? Sabi niyo, anak, sumunod ka naman kay Lord, di ba? Di tayo pabayaan ni Lord. Pero bisa pamilya mo pa. Yung iba nga, partner mo pa, ayaw maniwala. No? Yun po nakakalungkot. Pero at least, sinasabi ito ng Panginoon na dapat maintindihan po natin. Bisa sa loob na ng church, no? Hindi pa ginagalang yung leader ng simbahan. Hindi pa ginagalang yung mga leaders. No, kanya-kanya pa silang dito, kanya-kanya chismisan, kanya-kanya silang pagtatalo. Ibis na sumunod na lang sa Panginoon, nagkakaroon pa ng problema. So, nakita niyo po yung storya, no, at nangyari talaga ito sa ating kapanahunan. Kaya dapat ang salita ng Diyos ay pagbulay-bulayan po natin at na dapat talaga tayo patuloy na lumago. So ano pang pangyayari, no? Ano pang sinabi ng Panginoon? Sa Mateo 13 verse 57 hanggang 58, pakibasa. At siya'y hindi nila pinaniwalaan. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay ginagalang kahit saan, maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambahayan. Ang isang 58. propeta ay ginagalang kahit saan, maliban sa kanyang sariling bayan, sariling sambayan. At dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya gumawa roon ng maraming himala. Yan. So Kaya maliwanag. 57-58. So maliwanag po mga kapatid, no? Saang bayan ito? Sa Nazareth, no?
Bakit di siya gumawa ng himala doon? Dahil pagkabasa na ng Isaias, namanga sila dahil may kapangyarihan ang kanyang pagbabasa. Pero nagduda naman sila dahil kilala niya ang pamilya ni Lord na mga karpentero, masyadong mababa ang tingin nila sa Panginoon Hesus. At dahil ayaw nila itong paniwalaan, hindi na gumawa si Lord ng mga himala doon mismo sa Nazareth. So mga kapatid, no, ito po ay nakakalungkot na istorya, no, kung saan pa sinilang ang Panginoon, no, mabasa natin sa Bible, sinilang siya sa Nazareth, at sabi nga rito, uh, dapat doon siya gagawa ng maraming miracle dapat, no, kung isipin po natin. Pero doon pa nagkaroon, sabi nga dito, ng pagtaboy sa kanya. Kaya mabasa po natin ito sa Lucas chapter 4 verse 28 to 30. Pakibasa nga. Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinakatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. O grabe po mga kapatid, no? Ano kayang galit ang meron sa kanila? No, yung pagkabasa ng Panginoon, pinaliwanag niya, gusto na nilang ihulog si Lord sa bangil, no? So gusto nilang talagang patayin na ang Panginoon dahil sa sinabi niya na dahil siguro naisulto yung mga kababayan niya dahil the time in example niya yung time ni Elijah, time ni Elisha ay talagang ibang ibang bayan, ibang lahi ang pinagaling ng Panginoon, ibang lahi ang tinulungan ng mga propeta dahil sa katigasan ng ulo ng Israel. Kaya nga po mga kapatid, na dahil dito, naku po, talagang totally hindi na gumawa ng himala ang Panginoon sa kanila. Eh, sa atin nga paano naman gagawa si Lord ng himala kung ganyan naman ang kanilang mga attitude. Tama po mga kapatid, tayo walang ding miracle pag sa ating buhay pag wala tayong believe sa Panginoon. Kaya gusto mo may gagawin si Lord, dapat maniwala ka, dapat hindi tayo nagdududa sa Kanya. Dapat talaga gusto mong maraming answered prayer sa atin, dapat talaga paniwalaan natin ang Panginoon. So ano po pong pangyayari mga kapatid, no? Sabi sa Marcos 6 verse 5 and 7, Hindi siya nakagawa ng himala roon maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling. Nagtaka siya dahil hindi sila naniwala sa kanya. Nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid at tinuruan niya ang mga taga roon. Tinawag niya 12 at sinugo sila ng dala-dalawa. Sila ay binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. amen. So ito na po, no, so nalaman nating istorya nung kanyang kababayan, bakit hindi tinanggap si Lord dahil ganoon ang kanilang mga attitude. Pero ang ginawa pa rin ng Panginoon ay nilibot pa rin niya yung mga nayon sa paligid na taga roon kasi dapat makarinig sila ng salita ng Diyos. Sino ang kasama niya papunta ron, mga kapatid? Ang Ang kanyang malagad. mga alagad. So, dapat maintindihan po natin, no? Kasi baka sabihin natin, bakit nandun yung kanyang mga alagad? Kasama nga niya. Yan. So, ngayon, ang pangyayari, sinugo niya ang kanyang mga alagad. Buwat saan? Saan nag-start yun pagsugo niya? Sa bayan ng Nazareth sa Capernaum sa Nazareth. iba pang karating. Oo. Yan. Okay. So may tanong po ba kayo mga kapatid about sa itong mga last verses po natin? Meron ba kayong hindi na-gets no, tungkol sa pangyayaring iyon? So malaya po kayong magtanong mga kapatid hanggat tayo ay merong oras pa. So mahalaga po na tayo ay nagtatanungan, no, mga kapatid. So salamat po. Tatanong ko lang po yung kung bakit kasi hindi siya pinaniwalaan kasi tumitingin ng mga tao sa status nung nangangaral kung siya ba ay nakapagtapos ng Um, theology.
Kasi Mm. di ba po ang parang tumatay sa mga pulpito yung mga nag-aral ng theology, yung Mm. magagandang manamit, yun yung mga tinitingnan kasing status ng mga tao eh. So, That yung time. educational background ba kasi wala siyang pinag-aralan, pero parang hindi siya ginagalang. Ang tanong ko lang po, yung tumitingin po ba sila dun sa pinag-aralan ng tao? Up. Kailangan Mm. bang may pinag-aralan ng tao para lang po paniwalaan? Mm. Parang sample lang po ito sa atin, no? Pag sino sa inyo anak ng karpintero, yan, no? Siguro maintindihan niyo po. Magkano ang sweldo ng karpintero? Yan. Pwede ka bang mag-aral sa UP? Di ba yan? Pwede mo pag-aralin yan sa Ateneo de Manila. So, may gano'n, no? May gano'n sa atin, no, mga kapatid. Ang mga Hudyo that time, may gano'n din. Kaya nga sinasabi nila kay Lord, anak lang ito ng karpintero. At ang taong ito, si Jesus, sinasabi nila, si Jesus, sabi niya, karpintero din dito. Kaya sinasabi nila, saan kumuha ng, ng aral ang taong ito? Sabihin, saan siya gumastos, no? Ano yung pinanggastos nila? Kasi ang mga Hudyo, kasi po may nakausap po akong mga Jews, no, mga Hudyo at mga Pilipino na talagang doon lumaki sa Israel. So ang mga bata doon, 5, 10, kabisado na yung law of Moises, yung mga batas doon. Batas, no, yung kaya halimbawa 10 commandments, alam na yun ng 5 years old. No? Kasi nga mayroon silang pagtuturo basta pagdating sa Law of Moises, Old Testament, alam na ng mga bata. Kaya that time si Jesus Christ nung bata pa siya, no, nung sa 12 anyos, tuwang-tuwa ang mga Pariseo sa kanya. 'Di ba? Talagang nandoon siya, nakikinig ang mga Pariseo dahil bata siya, alam niya na yung salita ng Diyos. Pero nung siya ay malaki na, dahil lumaki siya na isang karpintero, kaya masyado siyang dinadown ng nung that time. Kaya nga tama po mga kapatid, no. Pag maliit ang pinag-aralan mo, kuminsan mababa tingin sa iyo. Pero si Lord hindi nila alam, talagang ginawa ito ng Panginoon para maging humble. Sabi niya siya ay humble. Kaya ginawa niya ito para mas maiintindihan ng mga tao na kung bakit siya karpintero lang, no? Para sabi nga dito, yung mga marunong mapahiya. Kaya sabi nga rito, nung time na to, karpintero lang yan, mababa tingin sa kanya. Karpintero ng buong pamilya niyan. Ibig sabihin, yung status ng buhay ni Maria at ni Jose, hindi ganoon kayaman o hindi talaga sila mayaman. Kaya down sila sa sarili nilang bayan. So, yun po ang nakalungkot mga kapatid. Okay? So, nakatingin po talaga ang mga Hudyo sa mga status ng buhay at pinag-aralan. Pero sa atin, no, kaya nga si Lord kumuha siya ng disipulo na mangingisda, kumuha siya ng tax collector, no, kumuha siya na iba-iba ang kanyang kinuha, no, ng mga disciple para ipakita na pantay-pantay pag tayo ay tinawag ng Panginoon. Okay, may tanong pa po mga kapatid. So, dito po pala si Pastor Ed, no? Pastor Edward Gayamo. Magandang gabi po sa iyo, Pastor. Doon po siya sa Molino, Cavite. Good evening, Pastor. Ibigaw. Kung meron po kayong suggestion, mga pastor, mga pastora, pwede po tayong mag-suggest po sa bawat nagtatanong po sa atin. Open forum po tayo. Okay? Sige po. So, meron pa po mga kapatid, bago tayo susunod sa paghayo sa mga disciple,
at least yung nadaanan natin ito, mas naiintindihan po natin. So, naniniwala po ba kayo may anak pa si Maria at si Jose? Opo. May po naniniwala. Hello? Paliwanag po ba? Yes. Sinabi ba sa Bible? Sinabi ba? Kasi hindi naman natin kailangan na i-interpret pa o pagbulay-bulayan. Pero sinabi kasi ng Biblia na talagang may anak pa si Maria na babae at mga babae at mga lalaki. So maliwanag naman po yan. Sinabi po yan sa salita ng Diyos. Okay? So, wala na pong tanong dito. Okay? Hanggat may oras pa tayo. So dito sa Nazareth, inanoint niya yung mga kanyang mga disciple o mga disipulo. Sabi po rito, binigyan siya ng kapangyarihan. Ang tanong po dito, ilan ba ang sinugo ng Panginoon ng mga tagasunod niya? Sabi dito, no, sa Lucas, 12 alagad. No? Sinabi po dito sa Lucas. Kaya tandaan ninyo, kaya kumukuha tayo ng sinabi sa Mateo, sinabi sa Marcos, no? Kasi iba-iba po ang gulo. Pero iisa po ang istorya, tandaan po natin. Iisa po ang istorya, iba-iba lang po yung pagkabigkas. Pero tama naman po yung istorya, huwag po tayong maguguluhan po doon. So sabi rito, sinugo niya yung 12 at sabi nga, binigyan niya ng kapangyarihan na magpalayas ng demonyo, magpagaling ng mga may sakit. Pagkatapos sinugo sila para mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at magpagaling na may sakit. So ano po sa natin po na mabasa ito? Sinabi rin po sa Lucas, Chapter 9, 59 to 60. Sinabi ni Jesus sa Sinabi ni Jesus sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot siya, Panginoon, pawiin po muna ninyo ako pang maipalibing ko ang aking ama. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipangaral ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Amen. So, meron lang kong tanong dito mga kapatid. Sino ang kausap ni Lord dito? Yung 12 disciple ba? O yung mga nasa paligid niya na mga alagad? Sino po ang sasagot? Mga tagapakinig yata. Tagapakinig. Ano pa? Sino pa? Sige, paunahan tayo. Paunahan ng side ng utak. Para maano po natin yung mga anggulo na pinag-uusapan po dito. Ulitin ko lang po, baka meron pong di masyadong naunawaan sinabi. Sinabi rito, sinabi ni Jesus sa isa sa sumusunod sa kanya. May sumusunod po mga kapatid, no? Maliwanag po. Sabi niya, ngunit sumagot siya, Panginoon, sabi niya. Sabi ito, sumunod ka sa akin, no? So, maliwanag po, no, mga kapatid. Sinabi ni Jesus sa isa sa sumusunod, sumunod kayo sa akin. Sabihin, may sumusunod sa kanya. Meron po ba? Opo. Meron, no? Sumusunod, no? Sabi niya, sumunod ka sa akin. Sumagot siya, Panginoon, pauwiin po muna ninyo ako upang maipalibing ko ang aking ama. So, pinapasunod siya ni Lord, kaya lang meron siyang patay kanyang tatay. Kailangan ilibing. Sa 60, ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, ipaubaya muna sa mga patay ang paglilibing ng kanilang patay. So, parang anggulo, paano yung magpapalibing yung patay kung patay din, di ba? So, medyo ano po natin. Sabi nga rito, ngunit ikaw, humayo ka at ipangaral mo ang tungkol sa kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, sino ang taong ito? Disciple o mga sumusunod sa kanya?
Sumusunod. Yan, sa mga sumusunod, no? Ano pa? Sino pa? Sister Pastora Gladys. Baka meron ka na dito. Tagasunod, Pastor. Ah, Kasi ano, taga-sunod. mga tagapakinig niya or mga sumusunod sa kanya. Yan. Nagsalita. Kasi yung disciple, yung 12, bukod na talagang kahit saan mo to dadalhin to, susunod dito eh. Pero ito may tao dito na sinasabi na pa, pero ikaw pangaral mo, salita ng Diyos. So, ibig sabihin, meron pang kausap si Lord. Tama? Opo. Okay. Okay, so ready po natin ng Lucas chapter 9 verse 61 to 62. Pakibasa po. Yung next slide. May isa rin nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo, Panginoon, pero hayaan niyo muna po akong magpaalam sa pamilya ko. Sinabi ni Jesus sa kanya, ang nagsimulang mag-araro, ngunit lingon naman ng lingon, ay hindi kapakipakinabang sa kaharian ng Diyos. Ah. So, may anggulo naman to mga kapatid. Ito naman, hindi tinanong ni Lord, pero kinausap niya ang Panginoon. Susunod po ako, Panginoon. Pero gusto niya magpaalam muna. Tama naman magpaalam po ba? Tama? May sinabi pa si Lord, huwag kang magpaalam. May sinabi pa si Lord na mabasa natin, magpapaalam ko, may susunod ka naman, di ba? So baka siyempre hanapin siya. Pero sinasabi rito, pag tayo ay susunod sa Panginoon, kasi nakita niya, nag-anoint si Lord. So ganito po yung istorya, no? Pinag-pray niya ang 12 disciple, binigyan niya ng kapangyarihan. Siyempre marami po nandoon, no? At meron din talagang sinabihan si Lord, sumunod ka ay pangaral mo salita ng Diyos. Meron nagbanggit sa Panginoon, gusto namin sumunod. Pero sinasabi nga ni Lord na hindi yung magpapaalam mo, hindi po yung gustong ituwid ng Panginoon, yung magpapaalam siya. Ang gustong sabihin, ibig sabihin dito ng Panginoon, pag gusto mong sumunod, wag yung oo, tapos hindi. Oo ka ngayon, bukas hindi. Kuha niyo po mga kapatid, hindi pwedeng palingon-lingon. Pag sumunod ako, ano kayong gagawin ko? Ano kayong next? Ano? Kaya sa atin, marami tayong pagkakataon na dapat na ibigay natin yung time natin sa Panginoon. Kung maglilingkod tayo, totally maglilingkod. Amen? Hindi oo ka ngayon, tapos bukas, hindi. Tama po ba mga kapatid? O meron pa kayong gustong idagdag dito? O meron kayong gustong katanungan dito mga kapatid? Bago tayo pumasok sa next verse. Okay? Maliwanag po ba yan mga kapatid? Okay? So, meron po ba? Okay. Si Pastor Andre, meron po ba? Okay, so maliwanag po ito, no? Okay. 12 disciple lang. Maliwanag, okay naman. Okay, so sa 12 disciple lang ba ang kausap niya? Ang tanong ko? O, O marami siyang kausap dito sa pagsugo niya sa kanyang mga alagad? may mga alagad at may mga tagapakinig, mga nakatira sa Nazareth. Oh, yan, okay. Kasi in that time na to, tandaan nyo, no, yung istorya para maintindihan nyo, yung nagsalita si Lord sa kanyang bayan, pinagtabuyan siya, di ba? Pinagtabuyan siya, dumaan siya sa kalagitnaan. Yung sumunod lang sa kanya, yung talagang disciple niya at yung naniniwala sa kanya. Okay? Maliwanag po mga kapatid, no? Kaya hindi lang 12 disciple ang kasama niya rito.
Gusto ko yung maunawaan po natin. Talagang marami siyang pinahayo, hindi lang 12 disciple. Okay? So, basahin po natin sa Lucas chapter 10, verse 1. Lucas chapter 10 verse 1. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72 alagad at sinugo ang mga ito ng dala-dalawa sa mga bayan at iba pang mga lugar na pupuntahan niya. Okay, so pumili pa si Lord ng ilan? Ang alagad, Dalawa. 72 alagad. Yan, okay. So, ngayon po na nagbibigay linaw po sa atin na hindi lang pala yung 12 disciple ang sinugo niya. Pumili pa siya ng 72. Yan. So, ito po yung anggulo, mga kapatid. Kaya si Lord gusto niya kasi na mas sabi nga dito, mas ma-spread yung gospel. Kuha niya po, mga kapatid. Pero ang gagamitin po ni Lord, tayo. Kunyari, halimbawa, kasi nga, alos 2,000 years ago na yun. Pag yung 12 disciple pa rin, baka naman 2,000 years old ka na. Binigay niya lang kasi ang tao. Pinakamatagal na ang 120. Kaya nga po sa paglilingkod po natin, mga kapatid, bilisan na natin. Yung wag tayong para mag-aantay pa na sabihan sila ng pastor, pag Bible study kayo, mawa kayo ng Bible study. Di ba? Meron pa bang ganon? Sasabihin natin, Lord, wala pa akong 80, tsaka na lang. Hello, di ba, mga kapatid? Agad meron tayong time, agad meron tayong panahon, gawin na natin ang lahat. Huwag na nating sayangin pa yung ating sarili. No, nakakalungkot nga, no? Ako nalulungkot po, mga kapatid. Pag may nakita ko mga Kristiyanong matatanda na, tapos tumanda sila, ang sila lang ang napunta sa church, walang akay, walang sharing. Bagamat okay lang din yun. Kasi nga, at least nagpapatuloy sila. Pero syempre naman, mga kapatid, ibuka bibig mo lang sa iyong best friend, sa iyong kaibigan, hindi ba kayang ipangaral ang Panginoon? Kaya nga si Lord, pumili pa siya ng 72. Kasi hindi kaya ng 12 lang. Hello? Di ba? Hindi kaya ng 12 lang. Akala lang natin, 12 lang pala yung hindi. Pumili pa si Lord. Si Lord ang namili, tandaan po natin, mga kapatid. Hindi po ang 12 disciple ang namili sa 72 pa na tao. Si Lord mismo ang pumili. So pakibasa nga ulit, Sister Eva, Lucas 10 verse 1. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72 alagad at sinugo ang mga ito ng dala-dalawa sa mga bayan at iba pang mga lugar na pupuntahan niya. Amen. So, kaya po pumili pa si Lord para mas lalong bumilis ang gospel. Amen? Opo, Binigay para mas madaling maihatid sa iba pang hindi nakakarinig. Saan nag-antay ang Panginoon? Palagay nyo kaya pagkasugo niya sa mga disciples, sa mga alagad niya? Siyempre dun sa bahay ng kanyang nanay, si Maria. So, sa kanyang mga kapatid, no? Hindi mo pwede doon siya sa labas, no? Sa pintuan. So, kasi nga, nag-stay sa doon ng sandali. Kung pag-aaralan po natin ng anggulo, kasi hindi na ito binabanggit sa Biblia. Dahil kung babanggitin na ito sa Biblia, naku po, baka ganito nakakapal ang Biblia, no? Pagsamahin mo ang 10 Old Testament sa kanyo. Pag sinama pa lahat ng talagang totally ginagawa ng Panginoon. Okay, mas maintindihan po natin, mga kapatid, no? So, ano nangyari? After nung sinugo na ng Panginoon ang kanyang mga disciple,
At ang pumili pa siya, so tandaan po natin, pumili pa ang Panginoon ng 72 para mag-share. Siyempre, babalik ito sa kanya. Tama po ba mga kapatid? Kaya basahin po natin, no? Sa Lucas chapter 10 verse 2 and 3. Sinabi niya sa kanila, marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang tagapag-ani. Kaya idalangin ninyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin, na magpadala siya ng mga tagapag-ani. Sige, lumakad na kayo, ngunit mag-ingat kayo dahil tulad kayo ng mga tupang isinugo ko sa mga lobo. Amen. So maliwanag po ba mga kapatid? Pinapahayo niyan sila. Sige, humayo na kayo. Habang nag-aantay ang Panginoon, kasi partner, no? Dalawa-dalawa. Kaya dapat tayo sa ministry, meron ka partner. Kung wala kang asawa, babae sa babae, lalaki sa lalaki. So, pwede po yan. Tara sis, mag-aantay. Kaya kung kayo ay 5, kung enjoy kayo, dapat ganun talaga mga kapatid. Para lalong bumilis yung gospel, lalong na-spread yung gospel. Marami ng paraan ngayon para maghayag ng salita ng Diyos sa social media, school, sa work. Dami pong paraan ngayon mga kapatid. Kaya wag po tayong manghinawa at wag po tayong papayag sana sa loob ng mula Lunes hanggang Sabado, wala ka man lang nasesharean ang gospel. Tama po ba mga kapatid? Wag kang papayag na ganun lang gagawin. Dapat marami. Amen? Kaya nga po tayo ay nagtitrain, kumuha kayo ng video, kahit isang verses. So, wag po kayong mahiya. Ako mga kapatid, kailan natin gagawin yan? Pag 104 ka na, baka magsalita ka na, namin sinangat nga po. Ganun lang gagawin natin. Wala na tayong lakas. No? Kung aabot pa tayo ng ganon. So, dapat mas lalong ipag-ibayuhin natin ang pag-share ng mabuting balita. Pinahayo ba sila ni Lord? Siyempre, pinahayo sila. Sabi, umayo na kayo. Tandaan ninyo, sabi niya, sinugo kayo sa mga lobo, sa mga tao, sabi nga, sa mga mababagsik. Pero yung salita ng Panginoon ay patuloy natin ipangaral. Siyempre, dahil meron silang power, binigyan sila ni Lord, talagang sila ay naging matagumpay sa pangaral. Kaya sinabi dito sa Marcos chapter 6, verse 30 hanggang 31. Bumalik ang mga apostol na isinugo ni Jesus at ikinuwento nila sa kanya ang lahat ng ginawa at pinangaral nila. Dahil sa dami ng mga taong dumarating at umaalis, wala na silang panahon kahit kumain man lang. Kaya sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, "Hali kayo, punta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga." Amen. So, dito sa ministry, pasok tayo sa ministry. Naabutan nila ng mga apostol ang Panginoon saan? Sa dami ng tao. Sa karamihan na tao. Kasi pagbalik nila sa Panginoon, ang dami mga tao. Sabi niya, pagbalik nila gusto nila ikwento yung mga pangyayari. Kung anong himala. Kaya sabi nga, pumunta muna tayo sa hindi matao. Ibig sabihin kaya nga sa ministry, kuminsan, lalo sa mga pastor, mga pastora, kuminsan wala nang kain pero andun pa rin, nangangaral ng salita ng Diyos. Mga pagod na pero hindi pinapahalatang mga pagod. Kahit sabi nga, kahit antok na. Kuminsan nga mga kapatid, nais ko lang testimony sa inyo. Ako'y may lagnat, may lagnat ako, kaso walang magsasalita. Umawak na lang ako sa pulpito, di ko pinapahalatang may lagnat ako, may sakit, di ba? Pero salamat sa Panginoon, after ko magsalita, magaling na. So ganun talaga sa ministry. Tayo pagod, kaya nga hindi pwede dito sa ministry merong attitude. Hello? Di pwedeng kasama ni Lord dito, sabi niya, gutom na ako, Lord baka lang pwede kumain muna. Hindi pwede kasi pag nasa ministry, sa ministry ka,
Talagang bibigay mo yung time mo. Tutulungan mo yung sarili. Kaya sinasabi rito, ito napakalinaw po mga kapatid, dahil sila ay sa dami ng tao, dumarating, umaalis, wala silang panahon kahit uminom man lamang. Kahit uminom ng tubig. Wala silang time, no? Kaya nga sinabi ni Jesus, sabi niya, punta tayo sa hindi mataong lugar upang makapahinga. Kasi yung Lord, tandaan po natin na sa katawang lupa siya, nakakaramdam siya ng gutom, uhaw, na katulad ng nararamdaman natin. Kaya dito sa ministry, hindi pwede dito yung pag-amoy bawang, hindi na natin kakausapin. 'Di ba? Pag-amoy ipis, ayaw na natin kausapin. O di kaya gusto natin yung medyo lang, yung pogi lang kakausapin ko. Ito yung gusto ko, yung magaganda lang. Pag mga ugly face, doon mo pa kausap ko yung brother. Ganon. Kaya nga, in the ministry, dapat lahat, no? Katulad sinasabi ko sa inyo, may pumuntang halos baliw sa amin, walang ligo. Di ba? Kailangan i-entertain mo pa rin kahit medyo may sayad-sayad. Di ba? At magulat ka na isang araw nakaligo na bumalik. May kasama. May kasama ring baliw. Di ba? Nakakatuwa nga. Turing na pangyayari, no? So, salamat sa Panginoon kasi nga lahat ito ginagawa natin, mga kapatid, no? Para sa Panginoon. Hindi tayo magkukumpara ng tao. Ito, mayaman to, kausapin ko. Ito, mahirap, kayo na kumausap. Lahat po yan, entertain po natin. Ano man ang kanilang motibo. Kasi ang motibo naman natin ay malinis. Bakit malinis? Gusto natin na sila ay makasama natin sa kaharian ng Diyos. Tandaan po natin. Kaya tayo nagbi-ministry dahil gusto natin maligtas yung taong kausap natin. Okay, mag-overtime na tayo mga kapatid. Last verse po mga kapatid. Basahin po natin sa Lucas 10 verse 17 hanggang 18. Masayang bumalik ang 72 tagasunod ni Jesus. Sinabi nila sa kanya, Panginoon, kahit po ang masasamang espiritu ay sumusunod sa amin kapag inuutusan namin sila sa pangalan ninyo. Sinabi ni Jesus sa kanila, nakita kong nahulog si Satanas mula sa langit na parang kidlat. Amen. So, masaya sila. No? Matagumpay ang kanilang lakad sa pangangaral. Kasi nga, may lumalayas na masamang espiritu, may gumagaling sa may sakit. So, ito yung 72, mga kapatid, na ginamit pa ng Panginoon para to share the gospel. Kaya ang kapangyarihan ng Panginoon, naku, lahat po yan, sa lahat po yan, mga kapatid. So, overtime na po tayo, no, ng 15 minutes. So, meron po ba kayong mga tanong sa napag-aralan po natin ngayon? Meron ba nakagulo sa inyong kaisipan o mas malinaw po yung naintindihan? May tanong po ako, may parusa po ba yung mga tao na malapit dun sa Nazaret kasi di ba bayan niya yon? At sa mga katating bayan katulad ng Bethsaida kasi merong nakasulat sa Biblia na may nangyari nga sa Sodoma at Gomorrah, ginunaw ng mundo Po. kawalan nila ng wala silang ginunaw yun, di ba po, dahil nga Sodoma at Gomorrah. masama yung mga tao doon. Pero walang nangaral doon eh. Pero yung sa Bethsaida, sa Corazin, sa Capernaum, sa Nazareth, yun yung laging doon nakapokus yung pag-aaral ng Panginoong Jesucristo eh. So, dahil malapit nga yun sa Nazareth eh. Parang sa tingin, ang alam ko kasi para sa Biblia pa, may parusa po ba yung mga nakasaksi, nakapakinig, tapos hindi pa rin naniwala o parang matigas yung puso nila na dahil nga malagi lang common na sa kanila si Jesus Christ, kumbaga parang hindi na siya pinaniniwalaan, parang wala na sa kanilang dating dahil lagi nga nila nasasaksihan yung pangangaral ng Panginoong Jesucristo pati yung mga himalang ginawa nila. So, may parusa po ba? Para sinabi kasi, may parusa po ba yun, yung mga tao na yun? Kasi sa Sodoma at Gomorrah, walang nangaral dun sa lugar na yun. Kaya, pero ginunaw ng Diyos yun, di ba po? So, sa Biblia po, kasi ang
example po natin dito. Kasi ang dala ng Panginoon Hesus ay pangangaral ng mabuting balita. Kaya sinasabi niya, magsisi na kayo, talikuran ninyo ang inyong kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Yun laging unang bigkas niya. So, example ito ng time ni Noah. Si Noah, gumawa siya na, intusan na ng Panginoon na gumawa ng malaking barko para sumakay ang mga tao doon. Sinasabi niya sa mga tao, sa mga kamag-anak niya, sa kaibigan. Pero ang sabi nga dito, ayaw nilang maniwala. Talagang pinagtatawanan nila ang si Noah. Hanggang dumating ang baha, nalunod silang lahat. So napahamak sila. So ganun din yung time ni Jesus Christ. Bagamat sinasabi niya iyon, no? Kung may nangaral lang sa Sodom at Gomorrah, maaring nakinig pa sila at di na dumating yung hatol ng apoy. Kaya sabi nga, kahabag-habag ang sasapitin ninyo. Doon yun sa lugar, ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon ito, sa mga hindi makikinig. Kasi si Lord, sabi nga niya, at sinabi sa Biblia, lahat ay binibigyan niya ng pagkakataon na magsisi at magbalik loob. Lahat ginagawa ng Panginoon. Kaya nga, namatay siya sa krus para tubuhin ang lahat ng tao. Lahat ng tao, sabi doon. Lahat ng mananampalataya. Kaya sinasabi sa John 3:16, maliwanag po doon mga kapatid, di ba? Ang sino mang sumampalataya ay maliligtas. So, ibig sabihin, sinugo, John 3:16, mahal ang Panginoon ng tao, kaya pinadala niyang bugtong na anak. Sabi nga doon, ngunit sabi nga dito, ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay. Ibig sabihin, yung sasampalataya lang. Namatay si Kristo, sa lahat ng tao, mabuti at masama, namatay siya. Pero yung kaligtasan, ang tao kailangan sumampalataya sa Panginoon para hindi sila mahatulan. So, yun po ang kapatid, yun po yung nakasulat sa Biblia. Kaya nga tayo, pinapasugo tayo ng Panginoon sa lahat para makapakinig sila at magkaroon sila ng pagkakataon na manampalataya sa Panginoon kasi ang dala-dala na po natin yung mabuting balita ng kaligtasan. So, ganun po mangyari kapatid. Pag hindi sila nampalataya, wala tayong magagawa. Kasi ba talaga matigas ang puso nila. So, sila at ang Diyos yun, mga kapatid. Okay po, Sister Eva? Okay, may tanong pa po, baka naatok na iba. Pwede ba magtanong, Pastor Gab? Ayan, sige po. Yan. Tanong, ang sinabi kasi doon sa na namili pa siya ng kumuha pa siya ng 72, di ba? 72? Tama Apo. ba? Ang tanong ko dito, kulangan ba si Jesus doon sa 12? Hindi po, hindi siya nakulangan doon. Sabi nga dagdag pa siya para mas mabilis yung gospel. Kasi tayo, halimbawa, sa ating bansa, hindi naman nakaabot si Pablo dito. Manabalitaan ba kayo sa Biblia na nakaabot ang mga apostol sa ating bansa o maaring wala pa yung ating bansa. Ang Panginoon, kaya siya nagdi-disciple para dumami. Kaya nga sinasabi niya sa 12, go and make a disciple. So ibig sabihin, sa 12, magdi-disciple pa sila ng mas marami. Kasi kailangan mapabilis ang gospel. So ginawa niya yon para lalong malaganap ang salita ng Diyos. Actually, talagang ginagawa ng Panginoon to para lumago. Kasi katulad niya, si Lord, hindi siya pumunta sabi nga dito, hindi siya nangaral sa iba't ibang bansa. Ang pinadala niya, yung kanyang mga disipulo. Pero yung kanyang disipulo na 12, o may nagudas pa isa, nadagdag naman si Saulo. Si Saulo, nagpakita ang Panginoon sa kanya papuntang Damasco. Kasi si Saulo, ang dala niya, authority ng mga Hudyo para patayin ang mga tagasunod ni Kristo. Pero si Saulo, ginamit din ng Panginoon, bagamat siya kriminal, ginamit siya ng Panginoon para to share the gospel.
At dahil doon sa buhay ni Saulo, kaya tinawag siyang Pablo, naging mas matatag ang mga Kristiyano sa Damascus. Dahil natuwa sila na yung gustong pumatay sa mga kapwa nila mananampalataya ay naging Kristiyano. So, ang Panginoon, lagi siyang add ng add. Wala naman sinabi sa Bible na kulangan siya. Kundi sinabi doon, talo nyo pang ipalaganap ang salita. Kaya sabi ni Lord, go and make disciples. So, lahat po tayo talaga ay pinapag-go ng Panginoon. Go on, go preach the gospel. Lahat po tayo sinasabihan dito. Okay? Okay po, Pastor Jerry. Okay, talong pa po. Si mabilis. Okay, kung wala na, ay kasi mag-overtime na tayo. Next topic po tayo. So, tinatawag ko po si Pastor Andre. So, Andre, pwede ikaw na mag-closing prayer? Sige po, tayo po ay manalangin na pangwakas. Minsan pa Lord, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat po Diyos sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal. At salamat Panginoon dahil kayo po ang nanguna, lalong higit Panginoon sa aming mga narinig ng iyong mga salita. Nanawa Panginoon ay patuloy namin na maunawaan ng iyong ginagawa Panginoon ay para sa aming ikabubuti. At sa bawat ginawa mo ay para sa aming tagumpay o Diyos. Nanawa Panginoon, maunawaan po naming lubos ang iyong mga mensahe, ang iyong mga salita Panginoon na mas lalo kaming tumibay Panginoon. Bigyan niyo po ng karunungan ang bawat sa amin Panginoon. Na alam po namin dapat gawin po namin Panginoon ang iyong nais sa aming mga buhay. Hindi po Panginoon yung kalooban namin, kundi ang kalooban mo Panginoon. Salamat po sa buhay Pastor Gab, Panginoon, sa bawat narito. Nanawa, Panginoon, ang mga salita mo, O Diyos, ay manahan sa aming puso at hindi po ito maagaw ng kaaway in the mighty name of Jesus. Kundi, Panginoon, ito ay lumago pa, yumabong pa, Panginoon. Magkaroon ito ng ugat sa aming puso ng iyong mga salita. Ito po, Panginoon, ay magbibigay ng kalakasan sa bawat sa amin, Panginoon. Nanawa, Panginoon, ay lubos pa naming matutunan, Panginoon, ang iyong mga salita sapagkat napakasarap mag-aral ng iyong salita, Panginoon. At katulad ng mga apostol, katulad ng mga alagad mo, Panginoon, masaya na naglilingkod, masaya na nagkukwento sa iyo, Panginoon, ang kabutihan ginagawa mo at mga himala sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat isang narito, Panginoon, lalong higit ang buhay, Pastor Gab, Panginoon. Maging ang kanyang pamilya, Panginoon, at ang bawat isa, Panginoon, ang bawat families, Panginoon, na nakikinig ng iyong mga salita. I-bless mo, Panginoon. Nawa, O Diyos, gamitin niyo po at magkaroon ng apoy sa aming puso ang iyong mga salita na hindi lamang po ito, Panginoon, itago namin, Panginoon, kundi ito ay ibalita namin, spread namin ang iyong salita, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan at mga kakilala namin, Panginoon, upang sa ganun, O Diyos, kasama kami, Panginoon, sa 72 na itinalaga mo para maghayag ng salita ng Diyos, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil hindi lamang po yun ang inuutusan mo, kundi ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, at patuloy na ang iyong mga salita ay magbigay ng kalakasan sa bawat isa. Bless niyo po kami, Panginoon. Salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Picture. Buksan mo natin mga camera. Picture daw tayo. Jo, pwede ba tayo mag-picture? Screenshot? Pwede, teka, i-print screen. Screenshot. Hindi ko camera niya. The best yung ngiti. Parang model ng Colgate. Okay. Sabi mo, Jo, kung i-smile na kami ng mabuti, ha? Okay, ready? Okay. 1, 2, 3. Isa pa. Yan. Okay. Okay. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sir Ed. Khalifa, Tommy, Derek. Bye. The Jennifer.
God bless. May meeting pa kami nila Joy eh. Sa kanya. Pastor Ed. God bless. God bless sa bawat. God bless. Wala po.